Sila si Narisa Mulod magkakalat tubong Sultan Kudarat ng ibang bansa bilang isang kasambahay sa pangarap na magkaroon ng magandang buhay at makatulong sa pamilya. 3 taon na itong naninilbihan sa kanyang mga amo sa Kuwait. Tiniis nito ang hirap at pagod para sa kanyang minimithing pangarap sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, napabalita itong nagpakamatay di umano noong February 8, 2024. Ito'y ayon daw sa salaysay ng amo ni Narisa. Subalit hindi naniniwala ang pamilya sa impormasyon na binitawan ng amo ni Narisa. Dahil ayon sa pamilya, hindi umano pinapakita sa kanila ang bangkay ni Narisa. Kaya nagduda ang pamilya na baka pinatay ito ng kanyang amo. Dahil ayon sa kwento ng mga kaanak ni Narisa na mga OFW sa Kuwait, gustong-gusto na daw ni Narisa umuwi sa Pilipinas. Ang problema, nang magpaalam daw ito sa amo na uuwi ito sa Pilipinas, ay hindi daw pumayag ang amo ni Narisa. Kaya nagpasaklulo daw ito sa kanyang tita na tulungan siya para makauwi sa Pilipinas. Dagdag pa sa salaysay ng tita ni Narisa, wala umanong rason na magpakamatay ang kanyang pamangkin. Dahil wala itong asawa, isa umano itong dalaga. Kaya di sila naniniwala sa salaysay ng amo ni Narisa na nagpakamatay ang kanyang pamangkin. Lubos ngayon ang pagmamakaawa ng pamilya sa kinataas-taasan kina Pangulong Bongbong Marcos, OWA Admin Arnel Ignacio at Senator Raffy Tulfo na tulungan silang mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Narisa. Dahil duda ang pamilya na hindi nagpakamatay si Narisa, kundi sinadya itong pinatay ng kanyang mga amo sa Kuwait. Posible kayo mga kababayan na tama yung duda ng mga kaanak na pinatay si Narisa ng kanyang amo? Kasi bakit sila takot ipakita ang bangkay ni Narisa kung totoong wala silang kinalaman sa pagkamatay ng kanilang kasambahay? Bakit takot silang ipakita ang bangkay? Di kaya may ginawa siguro silang di maganda kay Narisa kaya ito namatay? Pakikomento ang inyong saloobin patungkol sa bagay na ito mga kababayan. Dahil kung totoo man na may kinalaman ang amo, nakakaawa naman itong ilan nating mga kababayan OFWs na napupunta sa mga salbahing amo. Basta-basta na lang nakawin yung buhay ng ating mga kababayan. Mga walang konsensya at walang awa sa kanilang nasasakupan. Bakit ayaw nilang pauwiin yung tao na gusto nang magpahinga? Ano ba ang kanilang ikinatakot? Bakit takot na takot silang maiwanan ng kanilang kasambahay? Tamad ba sila? Di ba nila kayang mabuhay na walang katulong? Pakikomento ang inyong saloobin mga kababayan. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.